Sa unang cover page ng One Piece Chapter 1104 ay makikita si Sanji na tinutulungan ang dalawang daga para sa marriage proposal nito sa restaurant. Ang chapter na ito ay may pamagat na, "Thank you Daddy." Nagsimula ang chapter 1104 sa pagkabigla ni Saturn nang makita si Kuma na malayang nakakagalaw. Inihayag na pinindot na ni Saturn ang self-destruction switch kay Kuma makailang araw na ang lumipas. Ginawa ito ni Saturn nang muling makuha ng Revolutionary Army ang katawan nito mula sa Merihoa kung kaya lubos niyang hindi maintindihan kung ano ang nangyayari. Sinabi naman ni Vegapunk sa kanyang sarili na walang siyentipikong eksplanasyon kung bakit nakakagalaw pa rin si Kuma o paano niya nalaman na nasa Egghead Island pala si Bonnie. Nabigla rin sina Sanji, Franky at Atlas nang makita nila si Kuma. Bago tumama ang suntok ni Kuma sa mukha ni Saturn, naalala ni Kuma ang ilan sa mga pangyayari sa kanyang buhay. At sa sumunod na pahina ay sinuntok ni Kuma si Saturn. Malaki ang pinsalang natamo ni Saturn mula sa suntok ni Kuma na tumama sa kanyang mukha ngunit hindi nawala ng malay si Saturn bagkus ay nakatingin lamang ito ng galit na galit kay Kuma. Subalit dahil sa lakas ng suntok ni Kuma ay napalipad ito nang wala sa oras. Tumama si Saturn sa ilang mga buildings at dahil dito ay natabunan siya ng mga debris mula rito. Lahat ng Marines ay nagulat sa mga pangyayari dahil ang isang alipin tulad ni Kuma ay nagawang patumbahin ang isang kasapi ng Gorosei. Dahil sa nailipad ng suntok si Saturn ay nakakagalaw ng muli sina Vegapunk, Sanji, Franky at Atlas. Tinanong naman ni Sanji si Bonnie kung okay lang ang kalagayan nito. Humingi naman ng pabor si Vegapunk kung maidadala ba nila si Bonnie sa Labo Face upang sila ay makatakas. Isiniwalat ni Vegapunk ang tungkol sa self-destruct switch ni Kuma na hindi talaga nito literal na winawasak ang katawan ni Kuma dahil alam nito na pwede itong gawing armas. Pero dahil sa sinusunod lamang nito ang utos ni Saturn, kung kaya gumawa si Vegapunk ng isang mekanismo na magpapatigil lamang sa lahat ng body functions ni Kuma. At dahil nga sa napindot na ni Saturn ang switch ni Kuma, hindi na dapat nakakagalaw pa ito. Nasabi ni Vegapunk sa sarili na baka ang totoong kakayahan ng mga Buccaneer ay hindi sa superhuman strength. Sa nakaraan, mayroon silang. At hanggang dito lang ang pahayag ni Vegapunk dahil sa naputol ito. Pinasalamatan naman ni Bonnie si Kuma dahil sa lahat ng nakita nito mula sa memorya ni Kuma. Niyakap naman ni Kuma si Bonnie at huminto na sa paggalaw. Hindi mahanap ng Marine si Luffy. Mula sa mga debris ay bumangon naman si Saturn. Naputol ang kanang kamay at kaliwang sungay ni Saturn mula sa mga debris na nahulog sa kanya. Subalit, ginamit ni Saturn ang kanyang kakayahan para mag-recover na muli at mga black flames sa katawan nito na nakatulong sa muling pagtubo ng kanang kamay at kaliwang sungay. Tanong ni Saturn kay Vegapunk kung bakit ganito ang nangyari sa katawan ni Kuma. Sagot naman ni Vegapunk kay Saturn, sabihin nating ito ay dahil sa pagmamahal. Susubukan na sanang umatake ni Saturn kay Kuma ngunit biglang namang pinalaga ni Sanji ang atake mula kay Saturn at sabay sabing, hindi mo na masasaktang muli si Bonnie. Inutusan naman ni Vegapunk si Atlas na buhatin si Kuma papunta sa Labo Face. Samantala, ginamitan naman ni Franky ng Radical Beam si Saturn at sabi nito na, malaki ang utang na loob namin kay Kuma. Tumago sa katawan ni Saturn ang Radical Beam ni Franky ngunit madali namang naghilom ang sugat mula rito. Bigla-bigla ay dumating si Kizaru at sinipa si Franky na nagpalipad dito. Sinabihan naman ni Vegapunk si Kizaru, hindi kaya ng puso mo na tagalan ang mga nangyayari rito, hindi ba? Ang lungkot mo naman, Kizaru. Sagot naman ni Kizaru kay Vegapunk, dapat pala ay nagdala ako ng darker sunglasses. Sa huling pahina ng chapter ay inutos ni Saturn na simulan na ang Buster Call sa Egghead Island at lahat ng mga barko ng Marines ay handa ng maglunsad ng atake.